Kabanata 5111. Suportahan ang pangunahing sangay. Ngumiti ng bahagya si Dalton. Maaaring may mga bagay na hindi mo alam. Bakit hindi tayo maghanap ng lugar kung saan makakapag-usap tayo? Sa ganitong paraan, malalaman mo kung sino ang mas karapat-dapat suportahan. Tumalikod si Dalton at naglakad pa punta sa isang maliit na silid kasama ang ilang mga assistant at bodyguard. Pinikit ni Kyrie ang kanyang mga mata bago siya sumunod kasama ang ilan sa kanyang mga assistant. Hindi siya magpapatalo kan inuman, maliban kay Dalton. Ang alitan ng pangunahing sangay sa ibang mga sangay ay matagal nang nangyayari. Kung susuko siya ngayon, hahayaan na lang niyang magpalit ng panig ang mga nakatatanda ng pangunahing sangay. Ilang minuto ang lumipas, naupo ang dalawa sa dilaw na pearwood na sofa. Ngumiti si Dalton sa kanya. Pag-usapan muna natin ang nais kong sabihin, Miss Patel. Diretso akong magsalita, kaya patawarin mo ako kung may nasabi akong makasakit sa iyo. Una, pwede kitang hayaan na panatilihin ang iyong posisyon. Pangalawa, mananatili ang pangunahing sangay kung ano ito. Walang magbabago. Pangatlo, magpapakasal tayo. Ang tagapagmana ng pamilya ay ang magiging anak natin. Kung papayag ka sa mga kondisyong ito, mananatili kung ano ang kasalukuyang kalagayan ng pagtitipon ng pamilya. Pero kung hindi, kukunin ko ang trono ngayong taon. Naiintindihan mo ba? Kinuha ni Dalton ang isang sigarilyo at nilaro ito sandali. Pagkatapos niyang putulin at sindihan ito, humithit siya at nagbuga ng usok. Napipi si Kyrie matapos marinig ang mga salitang iyon. Hindi ko inasahan na ganyan kalaki ang mga ambisyon mo. Hindi lang ikaw ang nagtatangkang maging hari ng pangunahing sangay, kundi pati na rin sa buong pamilya. Hindi ka ba natatakot na baka masobrahan ka? Malamang mamatay ang Walsing Branch dahil dito. Ngumiti si Dalton. Hindi mangyayari iyon. Kahit na, laging magkakaisa ang pamilya anuman ang mangyari. Ang pamilya Patel ay unti-unting bumabagsak mula sa 5 nakatagong pamilya nitong mga nakaraang taon. Malaki ang kinalaman nito sa kawalan ng tagapagmana ng pangunahing sangay. Ginagawa ko ito para magkaroon ng kinabukasan ng pangunahing sangay. Isinakripisyo ko ang sarili ko para sa kabutihan ng lahat, pero nagrereklamo ka pa rin. O baka naman nahanap mo na ang mas mabuting kandidato kaysa sa akin. Mukhang masaya si Dalton. Agad niyang sinenyasan si Alfred na magdala ng tsaa. Sa kahit anong paraan, dapat kitang pasalamatan. Kung hindi mo pinilit ang sangay sa ibang bansa at ang Gangnam Branch na umalis, malamang hindi sila pumanig sa akin. Ngayon, ang 5 pangunahing sangay ay nasa likod ko na. Ano ang kaya mong gawin laban sa akin, Miss Patel? Huminga ng malalim si Kyrie upang pakalmihan ang sarili. Dumi pa rin ang dumi kahit magsama-sama sila. Balak mo bang alisin ang karapatan ng pangunahing sangay na magmana? Patuloy kang mangarap. Gagawin ko ito. Tumayo si Dalton na may malamig na ekspresyon. Dahil patuloy ka pa rin sa ilusyon mong iyan, gigisingan kita ngayon mismo. Ipapakita ko sa iyo kung paano magbago ang takbo ng mga bagay-bagay. Ding, ding, ding. Tumunog ang kampana makalipas ang 1 oras. Magsisimula na ang pulong ng pamilya. Tumalikod si Dalton at binuksan ang pinto. Lumabas si Kyrie na may mabigat na ekspresyon. Marami ang nagpakita ng kakaibang reaksyon nang makita silang dalawa na lumabas ng magkasama. Alam nilang nabigo ang usapan. Pumunta si Dalton sa pangunahing entablado na may mainit na ngiti, parang siya ang punong abala. Kamusta kayong lahat? Ako si Dalton Patel, prinsipe ng Walsing Branch. Sa panahon ngayon, may impluwensya ang pamilya Patel sa buong mundo. Bihira tayong magtipon-tipon dito. Lalong sumama ang ekspresyon ni Kyrie nang makita si Dalton na walang kahihiyang magbigay ng unang talumpati. Nang makita niyang nagsisigawan at pumapalakpak ang mga tao para kay Dalton, bumagsak ang kanyang puso. Makapangyarihan ang pamilya Patel, pero kapag nakikipagtulungan lang ang pangunahing sangay sa ibang mga sangay. Bumagsak na ang pangunahing sangay, pero buo naman ang 5 pangunahing sangay. Malapit nang magpalat ang kapangyarihan. Kahit sina Alfred at Rudy ay nasa likod ni Dalton. Nagpakita ng kakaibang ekspresyon si Kyrie, hindi niya inaasahan na darating si Harvey para iligtas siya.
Nang makita niyang nakatayo si Elias sa likuran nito, lalo siyang nalito. Inakala niyang walang paraan para makumbinsi ni Harvey si Elias. Ngunit magkasama nga silang dumating. Hindi pala basta nagyayabang si Harvey. Gayunpaman, hindi pa rin tama para kay Harvey na basta na lang sumugod sa isang pagtitipon ng pamilya. Maaaring ikagalit ito ng maraming tao. Walang pag-aatubili, agad na nagpadala ng ilang maikling mensahe si Kyrie. Naglakad si Harvey patungo sa gitna ng bulwagan. Tumingin siya kay Dalton na nasa pangunahing entablado at bahagyang tumango. Ito ba ang prinsipe ng Walsing Branch, si Dalton Patel? Bahagyang tumawa si Elias. Formal na bumati si Harvey. Halika rito at ipaliwanag mo ang sarili mo. Patawarin mo ako. Tahimik lang ang mga tao matapos marinig ang mga salitang iyon. Tiningnan nila si Harvey nang may pangungutya sa kanilang mga mata. Nababaliw ba ang lalaking ito? Paanong naglakas loob siyang magsalita ng ganyan sa lugar na ito? Hindi ba niya alam na ito ang tirahan ng Patel? May mga tao sa kalye na galing sa parehong pamilya. Gayunpaman, hinamon niya si Dalton, ang taong nagkamit ng tiwala ng pamilyang ito. Gusto ba niyang magpakamatay o ano? Ano bang nangyayari, Harvey? Agad na lumapit si Kyrie kay Harvey. Anak ka ng pangunahing sangay, pero hindi ka basta-basta pwedeng magsalita sa lugar na ito. Mukhang pinagsasabihan ni Kyrie si Harvey, pero talagang sinasabi niya sa lahat na hindi outsider si Harvey. Gusto niyang malaman ng lahat na hindi minamaliit ni Harvey ang natitirang bahagi ng pamilya. Dumalo lang siya dahil sa alitan ng pangunahing sangay at Walsing Branch. Gaya ng inaasahan, maraming tao ang mabilis na kumalma. Ngayon, tinitingnan nila si Harvey nang may panghuhusga. Pagkatapos ng lahat, interesado silang malaman ang lalaking pinili ni Kyrie. Baka kahanga-hanga ito para maging asawa ni Kyrie. May ilan pang tumingin sa kanyang ibabang bahagi ng katawan, humanga sa kanyang swerte. Napuno ng pagkasuklam ang mga tao sa paligid, iniisip na hindi gagawin ni Dalton ang ganitong bagay, lalo na dahil sa kanyang katayuan. Gayunpaman, ang ilan sa mga nakatataas ay nagpakita ng malalalim na ekspresyon matapos marinig ang mga salitang iyon. Alam nila ang iniisip ni Dalton, na gusto niyang kontrolin ang pangunahing sangay ng pamilya sa pamamagitan ni Kyrie. Sa ganitong sitwasyon, si Harvey ang pinakamalaking balakid niya. Natural lang na gustuhin ni Dalton na alisin si Harvey. Nang inag si Kyrie, hindi niya inakala na nabuhay si Harvey sa kabila ng pagsalakay para tulungan siya. Tiningnan niya si Dalton ng mariin. Kung hindi magpapaliwanag ng maayos si Dalton, huwag nang asahan si Harvey, at siya mismo ang gaganti. Isa ka lang manugang, Harvey. Tinitingnan ni Dalton si Harvey nang may pagkasuklam. Sinasabi mong natatakot sa iyo ang mataas at makapangyarihang prinsipe ng Walsing Branch. Nakakahiya naman. Hindi ko kailanman inutusan ang sinuman na patayin ka. Inatake ka lang dahil sa sarili mong mga ginawa. Tungkol naman sa paliwanag na gusto mo, hindi mo ito makukuha rito. Kung may inaakusa ka sa akin, dapat kang magpakita ng ebidensya. Kung paninira lang ang ginagawa mo, dapat kang managot. At higit sa lahat, sa tingin ko ginagawa mo lang ito dahil naiinggit ka sa pagiging mas angkop ko kay Miss Patel. Tumingin si Dalton kay Kyrie nang may bahagyang ngiti. Kung pipiliin mong ang lalaking ito na maging manugang ng pamilya, hinding-hindi ito tatanggapin ng Walsing Branch. Pumasok si Harvey nang may tapang kasama si Elias, ngunit hindi natinag si Dalton. Sa kanyang mga mata, baka isang pawn lang si Harvey ni Kyrie. Maaaring kumampi si Harvey sa Mordo Branch para makuha si Elias bilang kakampi niya. Medyo nagulat si Dalton, pero hindi gaanong nabahala. Pagkatapos ng lahat, nasa kanyang panig sina Alfred at Rudy. Natural lang na magtulungan sina Elias at Kyrie. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5115. May dala-dalang kakaibang aura ang mga taong ito, na halatang mga veterano na sila na dumaan sa maraming labanan. Dahan-daang naglakad si Louie papunta sa grupo ng mga tao sa harap niya.
Mga 5 talampakan at 9 na pulgada ang taas niya, at may kaakit-akit na mukha, maikling buhok, at naglalabas ng hindi maipaliwanag na awtoridad. May dala siyang makapangyarihang ekspresyon habang naglalakad sa gitna ng mga tao. Suot niya ang isang kupas na uniforme na walang badge sa balikat. Gayunpaman, alam ng mga nakakakilala sa kanya na kabilang siya sa isang maalamat na grupo. Sa grupong iyon, mula sa pagiging isang mayamang binata, naging kilala si Louis bilang Gun Lord at nagkaroon ng mas mahinahong personalidad. Matapos iwan ang hukbo, mabilis niyang inangkin ang pamumuno sa North Sea Branch at naging prinsipe. Ang unang ginawa niya nang siya'y maging makapangyarihan ay ang pagre-recruit ng bawat retiradong sundalo bilang bahagi ng North Sea Branch na mga gwardya. Kahit na mas mahina ang kanilang ekonomikong lakas at kasaysayan kumpara sa Walsing Branch at Overseas Branches, sila pa rin ang pinakamalakas pagdating sa lakas ng pisikal. Nirerespeto ng mga nakatatanda ng pamilya si Louis. Pinili siyang mga siwa ng seguridad dahil dito. Kahit sino pa ang magmana ng trono sa hinaharap, mananatili kay Louis ang ganap na kontrol sa lakas pangmilitar ng pamilya. Napakagatlabi si Kyrie nang makita ang pagdating ni Louis. Hindi niya kailanman sinabi na kakampi siya sa pangunahing sangay, ngunit hindi rin siya kakampi sa ibang sangay. Ang mga neutral na tao ang pinakamahirap pakitunguhan. Humakbang si Kyrie sa harap ni Harvey upang harangan ang tingin ni Louis, dahil alam niyang delikado ang taong katulad nito. Mukhang nag-iisip si Dalton, na matalim ang tingin. Magandang araw, Prinsipe Louis, bati ni Kyrie nang may bahagyang ngiti. Ikaw ang babae ng pangunahing sangay, Kyrie, sabi ni Louis na malamig ang tingin. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo, na pinapayagan ang tauhan mo na manggulo sa lugar na pinangangalagaan ko? Bahagyang tumawa si Kyrie. Hindi niya yun sinasadya, Prinsipe Louis. Naghahanap lang siya ng paliwanag. Hindi ito hukuman, at hindi rin ito istasyon ng pulis. Kumuha ka ng paliwanag doon. Walang batas na mas mahalaga kaysa sa mga alituntunin ng pamilya. Napatigil si Louis Patel matapos marinig ang mga salita ni Harvey York. Pamilyar ang boses na iyon sa kanya. Ngunit ayon sa logika niya, walang dahilan para nandito ang taong iyon. Imposible na siya ang manugang ng pamilya. Bago pa makumpirma ni Louis, lumapit si Harvey at bahagyang tinapik ang mukha niya. Sumagot ka, ano ang dapat mong gawin ngayon? Ang dating mataas at makapangyarihang ekspresyon ni Louis ay biglang nawala at napalitan ng tuwa. Pagkalipas ng ilang sandali, agad siyang tumahimik. Alam niya na may dahilan kung bakit narito ang taong ito bilang manugang ng pamilya. Gagawin niya ang lahat upang itago ang pagkakakilanlan ng taong ito, anuman ang mangyari. Nagalit ang mga tao sa likod ni Louis nang makita nilang tinapik ni Harvey ang mukha ng prinsipe. Paano mo nagawang bastyusan si Prinsipe Louis ng ganyan, hayop ka? Hindi mo ba alam na siya si Prinsipe Louis mula sa North Sea Branch? Gusto mo bang mamatay? At higit pa, hindi mo ba alam kung anong araw ngayon? Hindi mo ba alam kung anong lugar ito? Pupunitan namin ang mga kamay mo dahil ginawa mo ito sa aming prinsipe. Ngumiti si Dalton Patel habang parang nag-aapoy ang paligid. Dahil mukhang wala kayong alam, ipakikilala ko kayo. Siya si Prinsipe Louis mula sa North Sea Branch. Galing siya sa maalamat na sword camp. Siya ang personal na gwardya ng buhay na alamat na chief instructor, at nagsanay din sa ilalim nito. Ang paglaban sa kanya ay paglaban sa North Sea Branch, sa pamilya Patel, at higit pa sa sword camp at chief instructor. Nagpakita ng pagmamalaki ang mga tao matapos marinig ang mga salita ni Dalton. Hindi rin mapakali si Kyrie Patel. Takot na takot siya kay Louis. Pagkatapos ng lahat, talagang nakakatakot ang maalamat na chief instructor. Sa mata ng marami, ang salita lamang ng chief instructor ay maaaring magpabagsak ng buong pamilya. Kung nanaisin niya, maaari siyang maging nakatatanda ng puwersang militar. Sword camp, chief instructor. Nagpakita ng kalmadong ekspresyon si Harvey habang nakatingin kay Louis. Ang sword camp ay namatay para sa kanyang bansa. Pinuprotektahan ng chief instructor ang kanyang mga tao. Dahil dati kang naglingkod sa ilalim ng chief instructor.
Mabilis na lumingon si Louis Patel bago sinampal ang mga tao sa likod niya. Paano nyo nagawang bastyusan ang taong ito? Sampalan nyo ang mga sarili nyo. Agad na lumuhad ang mga tao at sinampal ang sarili nilang mga mukha. Kasabay nito, humakbang si Louis at tinitigan ng masama si Dalton Patel. Paano mo nagawang baliwalain ang batas? Nag-hire ng mga tao para pumatay ng iba. Dalton Patel, ano sa tingin mo ang nararapat mong parusa? Lahat ng tao ay nakaramdam ng matinding pagkabahala. Dapat ay kakampi si Louis kay Dalton para tapusin si Harvey York. Gayunpaman, binaliwala ni Louis ang pamilya niya at tumayo sa panig ng katwiran, humihiling na si Dalton ay magbigay ng wastong paliwanag. Nanatiling tahimik si Dalton bago tumawa ng bahagya. Hindi ko inaasahan na kakampi ka rin sa Mordo Branch, Louis. Mukhang marami ring benepisyong dinala sa'yo ang head branch. Pero sa tingin mo ba mababago mo ang lahat sa tulong nina Elias at Kyrie Patel? Mamamatay ang mga tao mo kapag nagbigay ako ng utos. Ipinakita ni Dalton ang kanyang tunay na kulay habang kumakaway. Maya-maya, 100 tao ang mabilis na lumitaw sa ikalawang palapag. May dala silang mga mahahabang baril na nakatutok kay Harvey at sa iba pa. Ngumiti si Louis at humarap kay Harvey na may malamig na ekspresyon. Prinsipe Dalton, ayon sa regulasyon, walang sinuman bukod sa mga gwardya ng pamilya ang pinapayagang magdala ng armas sa loob ng Patel Family Hall. Isang malalang krimen ito. Ipapaliwanag mo ba ito mismo? Regulasyon, sabi ni Dalton na may nakangising mukha. Huwag kang mag-alala, kahit gaano pa kalaki ang mga patakaran, hindi ako mapipigilan nito. Halika, sino pa ang kakampi kay Kyrie? Sabihin niyo sa akin. Lalabanan ko kayong lahat ng sabay-sabay, pati si Louis. At ikaw, Elias, akala mo ba hindi ako handa sa labanang ito? Kumaway si Dalton at dalawa sa kanyang mga tauhan ang naglabas ng kanilang cellphone screen sa telebisyon. Ipinakita ang footage ng mga armadong lalaki na nakatutok ang mga baril sa matatanda, kababaihan, at bata. Kalmado pa rin ang mga bihag, ngunit sapat na ito upang ipakita na hawak ng mga lalaki ang buhay at kamatayan nila. Bam! Halos tumama ang palad ni Dalton Patel sa mukha ni Louis Patel. Ngunit humakbang si Harvey York sa harap ni Louis at hinawakan ang braso ni Dalton bago pa man siya makagalaw. Pagkatapos, casual na itinulak ni Harvey si Dalton sa gilid, dahilan upang matamba ito. Nakita sa kanyang gwapong mukha ang galit na ekspresyon. Sumugod ang mga eksperto mula sa Walsing Branch na galit na galit. Kanina pa sila naiinis sa manugang ng pamilya. Sampal, sampal, sampal. Mabilis na sinampal ni Harvey ang mga eksperto mula sa Walsing Branch. Napangiwi sila sa sakit habang nahulog ang kanilang mga baril. Nakakalungkot ang eksena. Pagkatapos, pinunasan ni Harvey ang kanyang mga daliri gamit ang isang tissue. Alam ni Louis kung paano umayos matapos matuto mula sa mga leksyon ko, Dalton. Paano mo nagawang subukang saktan siya sa harap ko? Ano, hindi mo ba ako nirerespeto? Saglit na napatitig si Dalton bago pumalakpak. May lakas ng loob ka talaga. Ito ang unang beses na may nagsalita sa akin ng ganito sa buong buhay ko. Sinampal mo pa ang mga tao ko. Kahanga-hanga, napakawalang galang na manugang. Wala akong pakialam kung sino ang kinidnap mo, sabi ni Harvey. Isa lang ang hinihiling ko. Ipapaliwanag mo ba ang sarili mo o hindi? Hey, paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na tanungin ako ng ganyan? Sabi ni Dalton na may pilipit na ekspresyon habang tumatawa. Sasabihin ko sa'yo, hayop ka. Hindi mo lang makukuha ang paliwanag dito, kundi kailangan mo pang magpakumbaba at humingi ng tawad sa mga ninuno ng pamilya Patel. Dapat kang gumapang palabas dito na may basag na binti. Kung hindi, ako mismo ang magtatanggal sa'yo. Pagkatapos, isasabit ko ang bangkay mo sa harap ng Patel residence sa loob ng 3 buwan. Gagawin kitang halimbawa sa sinumang susubok kumalaban sa pamilya Patel. Bigyan siya ng 3 segundo. Kapag hindi siya lumuhad sa oras na iyon, patayin siya. Aabusuhin ko ang manugang na naiwan dito ayon sa gusto ko. Kung hindi, iisipin nilang isa akong talunan.
Tumango si Harvey York. Ipinakita mo ang lakas mo nung sinusubukan kitang kausapin. Dahil gusto mong ganito ang laro, sasabayan kita. Casual na kinuha ni Harvey ang isang badge at ibinato ito sa sahig. Napatingin ang lahat, at nanlaki ang mga mata nila. Badge ng leader ng Heaven's Gate. Ang may hawak ng badge ay may parehong autoridad ng leader mismo. Malalim ang hininga ni Dalton at seryoso ang ekspresyon. Mabilis niyang nabawi ang kanyang composure. Si Quill Gibson ba ang nagbigay sa iyo nito? Ang badge na ito ay may parehong autoridad ng leader. Pero hindi mo naman siguro iniisip na pwede kang magyabang gamit lang ito, di ba? Hindi sapat yan. Nagtawanan ang mga tao habang may kakaibang tingin kay Harvey. Kahanga-hanga ang acting head ng Heaven's Gate branch. Pero hindi ito masyadong kahanga-hanga kumpara sa pamilya Patel. Sa pinakamababa, rerespetuhin lang ni Dalton ang Heaven's Gate. Hindi niya inakala na kayang supilan ni Harvey ang kanyang kapangyarihan gamit ang badge na iyon. Bahagyang ngumiti si Harvey habang tinitingnan ang seryosong ekspresyon ni Dalton. Mukhang hindi sapat ang badge na ito. Tumango si Dalton, alam mo naman pala. Paano naman ito? Naglabas ng isa pang badge si Harvey at iniabot ito. Kinatawa ng Martial Arts Alliance ng bansa. Ano, siya ang York representative. Isa siya sa mga direktor ng Martial Alliance ng mundo. Napamulagat ang lahat, pati si Dalton ay bahagyang natulala. Hindi niya inaasahan na ang manugang na minamaliit niya ay may ganitong alas. Kakaibang ekspresyon ang nakita kay Kyrie. Mas naintindihan niya ang lakas ni Harvey. Sabihin mo, sapat na ba ito para labanan ka? Tumapik si Harvey sa mukha ni Dalton habang hawak nito ang representative badge. Nanginginig ang mga mata ni Dalton. Kabanata 5120. Papalayain kita ng buo pa rin ang mga braso't binti mo. Ito lang ang mayaalok ko sayo. Malalim ang hininga ni Dalton Patel para pakalmayan ang sarili. Kung hindi ka aalis ngayon, mawawala ang pagkakataon mo. Curious ako. Sino ang kailangan ko para mapaluhod ka? Tanong ni Harvey. Maliban na lang kung isa kang prinsipe o batang master ng 10 pinakamakapangyarihang pamilya o ng 4 na haligi. Wala nang iba pang may karapatang magpaluhod sa akin. Tumango si Harvey bago iniabot ang huling badge. Young Master ng Lungmen. Natulala si Dalton nang makita ang badge. Paano nagkaroon ng 3 pagkakakilanlan ang isang tulad niya? Ang unang 2 ay maaaring nagkataon, pero ang huli ay tiyak na opisyal. Siya ang Young Master ng Lungmen. Young Master ng isa sa 4 na haligi. Libu-libong tao ang naglilingkod sa kanya. Kinakatawan niya ang inner at outer 8 halls. Ang lahat ng 36 na sangay ng Lungmen ay susunod sa kanyang mga utos. Sa madaling salita, ang mga salita ni Harvey ay sapat na upang pabagsakin si Dalton. Si Dalton, na nanatiling kalmado hanggang ngayon, ay biglang nakaramdam ng matinding presyon. Masamang tingin ang binigay niya kay Harvey. Hindi niya inakala na ang manugang na dinala ni Kyrie Patel ay magbibigay sa kanya ng ganitong uri ng hamon. Nagbago rin ang ekspresyon ng mga tao. Ganap na nilang naunawaan ang kahulugan ng pagkakakilanlan ni Harvey. Bahagyang ngumiti si Harvey kay Dalton. Binigay sa akin ni Quill ang kanyang badge. Binigay rin sa akin ng Martial Arts Alliance ng bansa ang kanilang badge. Pero iba ang badge ng Lungmen. Pinaghirapan ko ito. Kinakatawan nito ang kapangyarihan kong supilan ang inner at outer 8 halls kasama ang 36 na sangay. Ang 10 pinakamalalaking pamilya at 5 nakatagong pamilya ay wala nang magagawa kundi igalang ako. Kahit na ganoon, matalino akong tao na ayaw makipagbanggaan. Kaya naman wala akong interes na lutisin ang mga bagay na ito isa-isa. Pero pinipilit mo pa rin akong pag-usapan ang tungkol sa lakas.